Guys, in 7 minutes, that's start, no? So, let's wait for the others muna. Guys, in 4 minutes, we will start, no? So, yes, let's wait na lang for the others. Thank you, thank you.
Okay, guys, roll call muna tayo, no? Siguro, please use the reaction icon or yung chat box once I call your team names, no? So, sige, let's start with Team Iligan. Are you guys present? Present ba? How about Coding Buddies? Coding Buddies? Hacktivators. Okay. What team? What team? Pakisama po sa chat. Anong team name po yung nag-react ng present? Again, Coding Buddies. And then Hacktivators. Okay. How about Team Bangan? Team Bangan. Team Errors. Errors yung spelling. How about GDGOC? TUP Hawks. And then may parang full name yung nilagay sa team name but Chinasa, Joy Uruobe. And then Team Crifera. Team Paluwagan. And then Team Geeks, Geeks Tamatic. And lastly, Team Local Coins. Meron po bang hindi natawag? Okay. Ayan, sige. So, coming from that, then we can start. So, sige. So, let's start na yung ating first checkpoint and at the same time yung mentoring session. Pero, in the meantime, no, kung meron kayong mga katanungan, lalo kung tech-related, we will accommodate, no? Pero before we start the presentation, I just want to call sana yung mga nandito na teams. So, ayan, specifically, hold on. Specifically, yung mga nag-present, okay? As far as I know, it is Coding Buddies, Activators, and then TUP, GDOC Hawks, Local Coins, Riori. Okay. Wala po kayo sa team list, sir. Can you have the registration form accomplished po? Yung nasa post po natin na Google Form. Ayan po, nailapag po ng ating hub account. Okay, sige po. Salamat. So, Team Riori. I got it. Ayan. So, ayun, siguro, ang next na portion natin, I'll simply stop my screen muna, no? I will call your team name and then please unmute and introduce. And also, give din po kayo ng background about the project that you're doing. Okay? So, let me call on Team Iligan, kung nandyan po. Going once, going twice. How about Team Coding Buddies? Nandyan po ba? Coding Buddies? Okay. How about Team Hacktivators? Once po nandyan, please unmute your mic again so that you can introduce. Nandito po, sir. Okay po, go ahead po. Tadashi? Hi everyone, my name is Java J. I'm from Hacktivators. Okay, so after you introduce yourself, you can introduce yung inyong project if meron na. So, anong title and how does it work? Okay. Yun po, atas, wala pa po kami ata, sir, na iisip pa right now. Okay, got it. Sige.
So next is Timbangan. Okay. I'll call again, no, coding buddies. Kamusta po? Nandyan po ba si coding buddies? Okay, sige. So next is si Timbangan. If wala, si Team Errors. Okay, if wala rin, si Team GDG o si TUP Hawks, please. I'm Alex from GDTUP Hawks. We also haven't planned our project. Okay, got it. Thank you, guys. Next is Team Crifera. Okay, next is Team Paluwagan. How about Team Geeks Tamatic? Okay, Team Local Coins, go ahead. Hello po, rinig po ko. My name is Emmanuel Yes po. Vico Quizon. What we are building is local coins. It is a decentralized peer-to-peer platform. Basically, ano siya? It's a peer-to-peer without like central exchange but no KYC po. Yan. Okay, got it. Next is Team Riori. Hello, good evening. Riori is a QR code ordering system for restaurants. So, yun, basically yun. And then also, it has a to earn rewards for every customer na kakain, nag-earn ng reward. Thank you. Okay, got it. So, anyone na hindi nakapag-intro, please chat before we proceed po. Or all goods naman na. Yan, siguro. So, hingi lang ako ng thumbs up kung we're good to go. Okay. So, come on, let's start na with our code camp. So, ito po yung ating first lesson, no? Ang Internet Computer for JavaScript Developers. So, again, my name is Eliezer Rabadon, the Tech Lead of ICP Hub Philippines. So, ito po yung aking mga titles as of this moment, no? I'm a CEO and co-founder of DVCode Technologies Incorporated and the Tech Lead of ICP Hub Philippines. You can also reach me out sa aking mga social medias dito po sa QR code. Before we proceed, can we check po muna kamusta po yung aking audio? Malinaw naman po ba? Okay naman po. Wala naman po bang background noise? Tolerable naman? Sound check. Okay naman po. Okay, sige. So, okay, thank you very much. Sige, so let's proceed. Okay, so ayun po, no, yung ating i-discuss for tonight is nandito naman sa ating Hazel handbook, no? So yung QR code po natin, by the way, no, itong sa sessions natin, meron tayong mga QR codes na ipe-present. This is for you to actually save yung mga links gamit mismo yung inyong mobile phones. Okay? So, the moment meron tayong ipilash sa screen, please have it scanned para po meron po kayong copy na ng links na nakasave na sa inyong devices. Okay? So, si Hazel Handbook, ito po yung ating documentations ng ating blockchain modules na ang focus ay TypeScript. Okay? And then, ito naman pong next QR code na to is si ICP Hub PH organization sa GitHub. So, you can also go to github.com/ICPHubPH para po makapunta dito sa QR code na to. Nandito po yung ating mga boilerplates na gagamitin. Okay? And then, punta tayo sa demo. Ano po ba yung pwede nyo magawa?
sa ICP Hub PH. So if you scan this QR code, ang pinakalalabas po dyan ay isa dun sa decentralized application na ang pangalan ay Happen. Po siya, no? So ang sistema po niyan is merong RSVP system na kung saan ang pinaka nangyayari is nakakapag-set tayo ng ating events sa calendar, and also yung ating mga guest ay pinapa-RSVP natin sa system gamit po yung system na yon, no? Ngayon, meron po mga katulad na systems tulad ng Eventbrite, ng Luma, okay? Pero ang kaibahan niya ay 100% nasa blockchain siya. So yung back-end niya, yung database, and then yung front-end, 100% nasa blockchain. Okay? So ang ating objective for this night is yun nga, introduce yung blockchain capabilities and internet superpower, set up ng inyong local environment, and then anong commands yung mga pwedeng makatulong sa inyo, and also yung ating exploration ng boilerplates. Ano? Sige. So simulan natin na paano nyo ba may utilize yung ICT superpowers ngayon. Okay? Ang pinaka-trouble dyan syempre is yung learning curve, pero dumadami po yung mga JavaScript developers na ngayon, no? So dito din sa atin sa Pilipinas, madami na rin mismong nagiging JavaScript developers. Kaya nakikita natin napapanahon itong paggamit nito. So ang tanong is, what if you can actually utilize na your existing Node.js or TypeScript knowledge to build on-chain o sa blockchain, no? And ito yung twist. What if you can use na nga yung SQL sa mismong blockchain? Kasi ano lang dati, no? Backtrack lang natin dati. Ang sistema po kasi ng blockchain is 100% naka-public yung data. Ngayon, ang pinaka nangyayari dyan is kita ng lahat yon. Okay? Pero ngayon, meron ng sistema sa ICP na yung mismong SQL mo is pwede mo nang ilagay sa blockchain. So, it actually means na pwede ka na magkaroon ng database na pwede mo magamit and naka-deploy po siya sa blockchain. Okay? So, technically speaking, dahil marunong po kayo sa JavaScript, possible na po na pwede nyo maklaim na magiging blockchain developer na rin kayo after netong ating code. So, technically, it's JavaScript everywhere talaga. Your stock knowledge retained, okay, with fun intention. You can use yung Express.js, Next.js, at saka SQL. Okay, SQLite, na ang pinaka nangyayari sa kanya is ito mismo yung tech stack na pinaka magagamit. So, hold on lang po. Bigyan niyo lang po ng few minutes. No? Teka lang. Sound check. Okay. So, test ulit tayo ng sounds. Kamusta naman po? Okay naman po ba? All goods? GM? Okay. Thank you very much. Sige. So, next natin, no? Yun nga, like I said, etong mga tech stack na to, si Express.js, si Next.js, and si SQLite, pwede mo siyang i-utilize na naka-deploy siya sa blockchain. Ngayon, baka kasi maliitin nyo si SQLite dyan, no? Kasi it's a form of local database dati. Ang kailangan nating maintindihan dito is the moment kasi na i-deploy mo yung isang application sa blockchain, it actually inherits din yung attributes na meron sa blockchain. So, ibig sabihin yung pagiging redundant niya, yung pagiging battle-tested ng blockchain is na-inherit din mismo niya yung policy na meron na ngayon si SQLite dahil doon. Okay? So, punta naman tayo sa introduction to blockchain capabilities and internet computer superpowers this time. So, yun nga, a quick introduction lang how blockchain has come sa kung anong meron tayo ngayon, no?
2009 simula, and then tawag natin Bitcoin blockchain. So ito yung si Bitcoin na ang goal is makapag-send ka ng digital money from one person to another nang walang kahit sinong middleman. Okay? So ngayon, ang nangyari dito is nagkaroon ng program na open source na kung saan ang sistema nito is nagra-run yung mga system na to sa mga computers ng kung sino-sinong tao, no? So kahit sino kayang maging miners o validators ng blockchain. Walang permission na kailangan gawin. Ang pinaka nangyayari dito is nagkaroon ng mga policies yun na nakalagay sa source code, okay, na pare-pareho sila ng ginagamit. Ang policy number 1 is dapat 21 million lang ang total supply ng Bitcoin. Okay? After nun, wala nang other Bitcoin na mamimint kapag na-max out na. Number 2 is para maging magkaroon ng security yung blockchain, yung mga transactions is ini-encrypt ito, okay? Na every 10 minutes merong challenge na iniraraffle kung sino yung miner na magsosolve nito. And kapag na-solve niya, makakatanggap siya, which is yung next policy, makakatanggap every 10 minutes kung sino yung nakasolve ng challenge ng, as of this moment, 3.125 Bitcoin every 10 minutes kung sino ang makasolve. Okay? And then lastly is yung lahat ng mga miners natin is pare-pareho ng source code version na ginagamit. Okay? So, it actually meant na the more na madaming maging miners, the more na magiging secure yung blockchain network. Okay? And then every 10 minutes is merong nare-rewardan na kung sino ng 3.125. And then yung last na policy nun is every 4 years, nahahati yung reward na yon. So kung ngayon po ay 3.125, so sa next 4 years sa 2028, ma-divide na yan into 1.5625. Okay? And remember po, hanggang 21 million lang ang total supply. Okay? So fast forward naman ng 2015, nakita ng Ethereum yung sistema na ginagawa ng Bitcoin. So nag-iterate sila on top of it kung paano yung sistema ng blockchain. Pero this time, nilagyan nila ng programmable part na dito na nagkakaroon ng first version ng mga APIs o ng mga back-end services, applications na nakalagay on-chain. Ang catch lang is, kung ano yung sinulat mo dyan, kung ano yung transaction na nilagay mo, 100% transparent siya. Nakikita po ng lahat. Okay? Pero ito na yung in layman's term na maiintindihan natin. Ito na yung kauna-unahang version na kung saan nakakapag-program na tayo sa blockchain at kaya mo siyang ituring na API. Okay? So, dito, nauso na yung tinatawag nating mga standards such as yung sa tokens and sa NFTs. Na, ayun nga, fast forward today, madami nang nagtitiwala sa blockchain at sa mga programs na nakalagay doon as long as naka-open source. Okay? Kasi, the moment kasi na nag-execute ang isang smart contract at as is yung mga functionalities nun, wala nang kahit sino na nakakapag nakakapag-revert back o nakakapag-paatras. So, unstoppable na siya. And then, fast forward naman ng 2021, eto nga, pumasok naman ang tinatawag natin Internet Computer Protocol na this time, kung nakakapag-program tayo on top of blockchain, bakit hindi natin ilagay yung buong cloud stack doon sa ICP? Okay? O sa blockchain. So, yun nga. This time naman, no, nakalagay ang ating mga canister smart contracts sa bawat subnets o yung mga nodes na nagsesecure sa ating blockchain. Okay? And then, from that naman po, ang pinaka nangyayari dyan, syempre, dahil ang pinaka-goal na ng ICP is maging unbounded yung capacity, okay, ng tinatawag nating internet computer. So, ibig sabihin, pinagsasama-sama po niyan yung RAM, yung hard disk, yung CPU, yung GPU ng devices ng mga node servers, okay, ng mga node providers. And then from that, dun nagkakaroon ng kakayahan yung Internet Computer Protocol blockchain na makater this time yung pag-handle ng tinatawag nating mga canisters. So, ang canisters natin as usual is kayang-kaya niyang mag-call ng functions from one canister to another.
And then, yung ating attributes na meron sa Ethereum smart contracts, which is yung pagiging tamper-proof, borderless, autonomous niya, is nai-inherit din siya ng tinatawag nating canister software. Okay? Na this time po, ang pinaka naging difference niya is kaya niyang makipag-interact sa mga normal na APIs through web interaction na tinatawag nating HTTP calls. And ang pinakamahalaga po dito is yung nakasulat na actor model na kung saan hindi by default naka-public yung data. So, tinitingnan ka agad ng blockchain sino yung actor na to before it shows the data kung allowed ba siyang tingnan o hindi. So, syempre tayo bilang dev, tinitingnan na natin yan na inilalagay na natin sino ang mga allowed at sino yung hindi. It can be via pag-program ng roles or permission system sa ating canisters. Okay? So, ang canisters natin is kaya mag-handle nga ng both logic and data, na kung saan yung logic, yan yung sa programmability niya. Yung data is literal na mga assets, pictures, HTML files, videos, anything na files na pwede mo ilagay, and kaya niya mag-handle up to 400 gig of storage ang bawat isang canister. So, from that, you can actually build almost anything na dahil doon. No? So, yun nga, meron lang tayong matrix dito na nagpapakita na yung mga blockchains, databases, at yung mga cloud service providers natin is kaya na tong mapunan ng ICP as of this moment. Okay? Meron na tayong sample articles dito na may nangyari sa isang data center na kahit may backup is nag-down pa rin. Ang TLDR lang naman natin dyan is kapag nasa blockchain na kasi yung inyong system, wala nang kahit sino makakapag-stop nun, kahit yung may gawa pa ng blockchain, okay? Kayo lang yung may kayang mag-access ng permissions mo dahil nasa inyo yung keys nyo. Okay? So, what things can you now build on top of blockchain? Simplihan nga lang natin. Usapang website lang. Okay? So, you can now deploy your website 100% on-chain. When we say on-chain, front-end mo, back-end, database, and assets, lahat to naka-store na sa blockchain. So, sige. Simulan natin siguro sa usapang local environment setup. So, sa usapang local environment setup, kailangan lang naman natin dito ng VS Code. Okay? So, lagay natin ang VS Code ng ating remote development extension at saka Gitpad remote. By the way, no, kung medyo hindi din tayo maalam pa sa side ng Git, so meron tayong ilang slides para mamaya dito. So sa usapang local environment, ito lang naman yung pinaka-tools na kailangan natin. Okay? So sa usapang command naman na kailangan yung kabisaduhin, no, is ito lang naman siya. Ang prerequisite nito, no, is assuming kayo ay nasa Gitpad remote environment, may execute nyo po itong commands na to. Okay? So, mamaya ipapakita po natin yan. For now, I'm encouraging you guys to take a picture, ayan, nitong ating commands para ma-save nyo later on. And then also, this one, yung ating pag-redeem ng coupon code. So, paki-picture na lang din po ito para mamaya. So, we will go back dun sa ating slide kanina. So, ito, ang pinaka-goal nito no, is magkaroon tayo ng local replica, okay, sa inyong setup na kung saan matetest nyo yung inyong account no, o yung inyong system. So, upon executing nyo ng DFX deploy, mag-de-deploy siya sa inyong local host. And then yung next naman is itong si DFX Cycles Redeem Faucet Coupon. Ang pinaka-goal na nito is, syempre, para walang gastos na gawin sa side nyo, we will give you yung coupon code para makapag-test kayo, this time naman sa mainnet. And then yung DFX deploy natin, lalagyan lang natin ng /IC bilang patunay na sa main network nyo na siya i-deploy.
Okay? And then we also have this slide na kung saan nagtuturo naman sa atin kung paano kayo Git, no, sa mag-execute ng Git functionalities nang sa ganun masave nyo yung inyong ginagawa. So again, please take a picture or screenshot nitong ating slide. Okay? So we will wait for a few minutes para either makabisado or matake nyo yung picture na to. Okay, so again, kung meron po kayong katanungan, please don't hesitate to use yung ating chat box for this. Okay? Okay, so I assume okay na tayo. So, punta na tayo sa ating next slide. So, ito yung example ng deployment ng ating ICP simple site na mamaya ipapakita ko. For now, you can scan this QR code and then may makikita kayo dito na simple website na nakalagay. Dineploy ko to around February ng around 200 pesos lang yung nagastos. No? So, kung nakikita nyo siya hanggang ngayon, ayan, buhay pa rin. It actually meant na yung traffic o yung mismong website is buhay pa rin hanggang ngayon. Pero kung ikukumpara mo yung host na yun sa normal na cPanel hosting, it's supposedly 480 pesos a month sa gastos para sa isang static site na meron ka. Pero dito, yun nga, 200 pesos noong February pa ang deployment niya. And hanggang ngayon, gumagana. And then, meron din akong sample dito, yung website ng CryptoShish. So, dito pag in-scan natin yung website na yan, yung QR code na yan, makakakita tayo ng full-blown web application na nandyan mismo yung CSS, yung front-end, yung mismong mga assets na nakasave yan. So, upon scroll. So, lahat to is actually stored on-chain and ang pinaka naging gastos is 511 pesos noong October 2023, last year. Okay? So, ibig sabihin yan, yung setup na nangyari dyan, no, is 511 pesos lang yung ginastos ko noong October 2023. Okay? And hanggang ngayon, kung gumagana pa sa inyo, ibig sabihin, wala pa akong ibang binabayaran for that. Okay? So, syempre, dahil nga nasa blockchain yan, we want to emphasize na it is actually DDoS protected na, 24/7 ng uptime niya at 100% ng data niya is nasa blockchain. Okay? So, yeah, let's proceed na sa ating front-end part. Okay? So, let's, again, scan and visit yung link. Itong si github.com/icphubph/ICP simple site. So, ito siya. Yan. So, I'll now present my screen sa kabila para mapunta tayo dito sa screen ko. So, hold on. I'll just okay. Ayan. So, mag-share screen na ako para makita nyo what we will do. Okay. So, first and foremost, eto siya, no? So, bali, ang pinakamangyayari is punta tayo sa github.com, icphubph, and then ICP symbol site. And then, ang next natin is, pipindutin po natin itong open in Gitpad. Okay? Kita naman po ba yung aking screen? Hingi lang ako ng reactions kung okay naman. Kita naman ba? Okay, thank you. So, ang gagawin natin dito is, syempre, number 1, mag-login muna tayo sa Git. Tapos punta tayo sa ICP simple site. Okay. And then, punta tayo dito sa ating readme, no? Ang nakalagay dito is open in Gitpad. So, i-click po natin yan. Okay. And then, punta tayo dito. So, upon login nyo, syempre, kung wala pa kayong account sa Gitpad,
magre-register muna kayo. Pero kung okay na, you can use yung VS Code sa desktop. Ayan. And then, i-open yung ating workspace. So, hintayin lang natin siya mag-loading. Ayan. So, upon loading niya, mag-execute siya ngayon. Magtatanong siya na i-open natin sa VS Code. Ayan. And then, magbabalikan yan. So, kapag okay na yung part na yan, we will then go ahead na mapupunta na tayo dun sa files ng ICT simple site. Okay? So, let's wait for a while para sa loading niya. Okay? So, yan, setting up. So, bali ang mangyayari dyan is iniloload na niya yung data, yung kung ano yung laman. Yan. Ano yung laman ng ating repository. So dito, this is actually a testing, okay? Yung boilerplate na meron tayo para sa simple site. Okay? So when we say simple site, literal na version siya na static. Okay? So makikita natin ito mamaya. Open na lang natin muna habang waiting dito yung ating dfx.json. Okay? So si dfx.json, ito yung configuration ng command line natin. No? So ito yung ino-honor niya na file para doon sa inyong canisters. So dito mababasa nga natin sa canisters, meron tayong isang canister, okay, sa JSON file natin na ang pangalan ay ICT simple site. And then it's a type of front end na may entry point na src index.html. Okay? And then ang source folder niya is yung src. Ngayon mapapansin natin itong entry point at saka yung source is may nakalagay na src pareho. Okay? So ibig sabihin yan mamaya, ito yan nakikita natin dito sa gilid. So ituloy muna natin. Ang type ng canister na to is an asset type of canister. So ngayon, punta tayo doon sa tinitingnan natin na src. So sa src, nandito yung index.html. Ito siya. So ang pwede nating makita nga dito is ito yung example ng 100% static. So meaning kung marunong kayong mag-React.js or Next.js or Vite or kung ano mang front end yung gamit nyo, you can actually build yung static version niya and then directly i-paste na dito yung kopya. Tapos from that, pwede nyo nang i-run yung ano yung sabi natin na command. So dfx start background and then /clean. Yan. So upon running natin yan, magra-run yung ating local replica and then i-run natin yung dfx deploy. So, upon executing yan, makikita natin yung example ng boilerplate natin na this time naka-deploy sa inyo sa mismong local nyo. Okay, so let's wait lang in a while. Ayan. So, ina-upload niya yung mismong laman ng ating src folder. So, meron siyang, ito, yung link na to, no? So, subukan muna natin i-click, although supposedly hindi ganun yung format niya. Ayan, pero lalabas naman yung ano. So, ang gawin natin is, itong canister ID, gawin natin .localhost and then port 8000. Tingnan natin kung gagana. Ayan, so which is, gumana siya. So, ito yung pinaka-naging version niya sa local. Ngayon, meron tinatawag na playground, no, na kung saan yung ating website is pwede nating ma-deploy sa mainnet, pero ang time to live niya, yung expiration niya is up to 20 minutes only. So we will use itong command na dfx deploy /playground. So ito is hindi siya sa local replica mo de-deploy, pero sa playground mismo. So hintayin natin ulit.
Yan. So, dito, makikita natin na ito, merong link na ibinigay. Ayan. So, isesend ko rin sa inyo, makikita nyo na gumagana siya. Pero, ang time to live niyan, no, ang expiration niyan is until 20 minutes only. So, after 20 minutes, mag-expire yung link na yan. So, ganun yung deployment sa usapang playground. So, ngayon, gawin natin na maglagay tayo ng example website naman na ide-deploy natin dyan. So, subukan natin ito. So, i-copy natin yung mismong output ng Next.js na project na meron ako. Okay? So, dito, subukan natin i-paste. Ayan. So, inilalagay na natin ng dahan-dahan. So, pinipaste niya yung files papunta sa out folder. So, dito, makikita natin na merong something na bago tayong ginagawa na may i-edit tayo mamaya. Ayan. Sound check. So, okay naman yung aking audio. Okay, yung aking screen. Nakikita pa naman. Okay. So, ngayon dito, it's actually an example ng static site na naka-build, okay, for production. Pero ang pangalan niya na folder is out. Okay? Please do take note itong si out, meron ding index.html na nakasulat. Tama? So ngayon dito, ang gawin natin sa dfx.json is palitan lang natin tong src ng out. Yan. Okay? So parehong entry point at saka yung source. Para ang i-honor niya na link is itong si out folder. So ngayon, i-deploy natin ulit sa playground. Okay? So, ngayon, hintayin natin siya. So, ang sabi is same pa rin naman yung canister. Ito. Installing new code. Ayan. So, ina-upload niya yung kung anong laman. Ayan. So, the moment na okay na, so committing batch with 206 operations, ito yung link. So, I assume this is still the same link. Ayan, same link nito. So, i-bisitahin na natin siya ulit. Ayan. So, nakikita natin na ibang website na ang nakalagay. So, ito na yung nakalagay na static site. Okay? So, technically speaking, ganun lang kabilis yung deployment natin sa usapang website sa ICT. Ang pinakakailangan lang natin gawin is syempre, ayun nga, gamitin yung boilerplate. From that, ilagay natin yung ating files. Tapos, i-configure yung directory kung saan kukunin yung inyong files. And then, i-run natin yung dfx deploy. Ngayon, doon sa dfx deploy IC, kailangan na neto ng balance. So, what we are asking you this time is to actually create your own repository na. Okay? Para dito naman sa side ng front end nyo. So, how will you be able to do that? So, ganito po ang ating gagawin. So, sa ating ICP Hub PH, ICP Simple Site na link kanina, you can fork this code. Okay? Ifo-fork nyo siya. And then, ilagay nyo sa inyong, ayan, ilagay nyo sa inyong account. So, this time, ilagay natin sa atin. Okay? So, dito is ilagay natin, for example, sa CPRCP, ICP Simple Site, and then i-fork. Okay? Tapos, pagkatapos nito ng pag-fork nyo, para gumana yung inyong link, no, na sarili, kailangan nyo siyang, eto, yung i-copy nyo yung link nito, and then punta tayo sa README, i-edit natin. Punta tayo sa line number 18. Ito. So, i-highlight natin mula dito sa slash hanggang hashtag. Delete. Tapos, paste. Okay? So, ibig sabihin, yung link ng Gitpad is mapupunta na sa sarili nyong version. Okay? So, kung okay na yan, i-commit natin.
Date. So that way, pag bibisitahin natin yung sarili nating version na, ayan. So pagpunta natin sa open in Gitpad, ayan, yung sariling version na natin, yun nakalagay. Okay? So, yun muna yung ating laman ng mentoring for tonight. Meron po ba kayong katanungan? So, we will now open yung ating floor for the question and answer. For a few minutes, ang ating time check ay 7:50. So, kung meron kayong katanungan, please go ahead, unmute or chat. Okay? Meron po bang katanungan so far? Okay, go ahead, Madam Andrea. You can unmute or type yung inyong question. So, is this possible to integrate in SQLite? Yes po. Okay? So, patungkol sa ating SQLite, you can go dito po sa ating isang boilerplate, no? So, dito, eto po, sa Happen. So, dyan, meron tayong sample ng may SQLite. Okay? So, habang naghihintay tayo ng ilang katanungan, we will run through na lang din dyan, no, sa ating boilerplate na with backend this time. So, dito, makikita naman natin, punta muna tayo sa dfx.json. Meron nakalagay dito na ang type is custom. Ang main is yung backend index.ts. Ayan. And then, meron siyang build command na azel. Ayan. Tapos, ganun din nga yung ating asset pareho doon sa isa. Iba lang yung folders na nakalagay. So, dito sa side ng backend, ang nakalagay dito, no, is sisimulan natin sa index.ts. Ayan. Andito yung sa side ng SQLite. Okay, kung paano siya iniloload. So, dito nyo makikita yung tungkol sa side ng pag-initialize ng database galing mismo dito sa ating ayan, index.ts. Ito. Ayan. So, SQLJS na nakalagay dito sa storage. Okay? So, you can read through po itong ating code for this na kung gusto nyo matingnan yung kabuuan niya. Pero kung gusto nyo i-check lang yung sistema nung how it works sa paggawa ng create, read, update, delete, meron na rin po mismong example dyan sa code base na yun. Okay? Other question po? Question, anyone? Okay, about sa 18th siguro, if may details. Anong 18 ang inyong tukoy po? Okay. So, kung ang tanong nyo po is yung patungkol sa demo day, tama nga po, ang ating demo day ay sa December 18. It will actually virtual demo day, no? So, ang pinakamangyayari po dito is syempre, we will have your presentations ready, yung inyong deck, yung inyong video na presentation also. Yung video presentation is maximum of 5 minutes. It can be used para sa inyong trailer, para sa inyong product showcase, or mismong version ng inyong presentation na naka-video format. Okay?
So, ang ating maximum po na time dito is for maximum of 5 minutes. Ang inyong presentation din ng inyong product during the demo day ay also 5 minutes. So, let's not confuse things tungkol po doon sa word na 5 minutes. Yung video is maximum of 5 minutes. Yung inyong presentation din sa actual demo day ay maximum ng 5 minutes. Okay? So, kung ginamit nyo for product showcase yung video, it's also okay. So, you can use it as your 30-seconder na video. Wala pong problema. Okay? Any other question po? Ayan. So, again po, kung tungkol naman po sa mechanics, nasa ating registration link din po, yung judging criteria. Kung yun po ang other questions. Okay? Any other questions before we end the call? Ang time check natin ay 7:56. So, guys, no, by the way, kung kayo po ay merong other questions din, please don't hesitate to reach out naman specifically sa aming Telegram group. Gagawa po yung ating hub ng specific na section para po sa Philippine Startup Week na I think hackathon for this. Okay? So you can drop off your questions doon, and the moment na I'm available, I will immediately answer naman po yung inyong queries. And syempre, ayun, i-flash ko lang din yung aking links, no? So, from this, kung wala naman na ding katanungan, you can also scan my QR codes dito sa Facebook, sa Twitter, and sa LinkedIn para diretso nyo pong maipadala sa akin yung inyong katanungan, lalo kung merong about sa technical, okay? So, you can also reach out dito sa aking mga QR codes. And also, please don't forget to follow yung ICP Hub Philippines sa ating social media. Okay? So, before we end this call, can I ask again kung meron pang last na questions? React na lang po tayo kung wala na. Okay? May tanong si Sir Arlu, anong specific na language ang gagamitin? Sir, base dito sa ating boilerplates, you will be able to use naman po ng JavaScript. Okay? Kung meron kayong something na language na, for example, ICP related na, so kung Motoko yan or Rust, then it's also okay. But we are giving yung option sa TypeScript kasi mas madali po siya. Okay? So yes, TypeScript po ang ating gamit dito sa ating workshop. Malinaw po ba, Sir Arlo? Okay. Sige. Meron pa po bang huling katanungan? Okay, clarify lang po which hackathon po yung meeting na to. So, ang ating hackathon po na ito is in connection sa PSW, I think, hackathon. So, Philippine Startup Week, I think, hackathon. Okay? Na, which is, we will conclude sa December 18 demo day. Okay? Okay. So, last call. May katanungan pa po ba? Going once? Going twice? Okay. Sige. So, kung wala na pong katanungan, muli, maraming salamat po sa pag-attend ng ating checkpoint number 1. Sa next checkpoint po natin, inaasahan po namin na hopefully, okay na po yung inyong project name, yung inyong progress sa presentation, and syempre yung boilerplate na pag-utilize nyo either doon sa front-end side plus back-end side. Okay? So muli, ang inyong lingkod, Eliezer Rabadon, Tech Lead ng ICP Hub Philippines. Salamat. Ganap.